Tandaan nyo, wala nang ibang dahilan ng buhay kundi para kumilala tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Kanyang utos para makasama natin siya sa langit. Wala na pong ibang dahilan ng buhay. Wala namang kwenta ang buhay kung ikaw mayaman ka. Maiiwan mo naman Ha? 40 milyong hektarya ng lupa ang pag-aari mo. Ang titulo mo, ganyang kakapal ang dami. Pag namatay, kaanin mo yun. 1 metro kudrado ka lang. Kasi yung kamatayan, takda ng Diyos yun. 9:27 ng Ebre. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Takda ng Diyos yun, palatandaan yun na maghuhukom ang Diyos, hindi tayo makakatakas. Gaya ng hindi natin matatakasan ng kamatayan, hindi rin natin matatakasan ang paghuhukom. Kaya ngayon pa lang dapat na tayong maglingkod sa Diyos, sumunod, bago tayo mamatay. Dahil sa ayaw natin sa gusto, dadating din tayo doon. Kahit bata, namamatay. Kahit hindi pa ipinanganganak, namamatay na sa tiyan. Matanda, namamatay. Malakas, namamatay. May kapangyarihan, presidente, namamatay. Takda kasi ng Diyos yun. Para tayo magtiwala na makapangyarihan ng Diyos na hindi natin siya pwedeng labanan. Basahin natin ang 32, 39 ng Deuteronomy. Tingnan ninyo ngayon na ako, sa makatwid bagay ako nga, at walang Diyos sa akin. Ako'y pumapatay at ako ang bumubuhay. Ako'y sumusugat at walang makaliligtas sa aking kamay. Kaya walang pwedeng makaligtas sa kamay ng Diyos. Ang magagawa mo lang manalangin sa Diyos.